Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen and amen. Once again, ay mapagpalang umaga sa bawat isa sa inyo. Tayo po ay babasa na ng ating kasulatan dito po sa aklat ng Psalms, mga kapatid. Babalikan natin yung ating pong naputol na pangangaral last Sunday. Tayo ba'y pinagpala last Sunday, mga kapatid? Salamat sa comfort, sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Book of Psalms, chapter 119. Babalikan natin yan. 119 verses 49 to 50. Amen. Sa book po ng awit. Amen. Chapter 119 verses 49 to 50. Sabi dito, iyong alalahanin ang salita sa iyong lingkod, na do'y iyong pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Sa English, remember the word unto thy servant. Yung word I promised. Yan ang sinasabi ko sa inyo last time. Upon which thou hast caused me to hope. At nagbunsod yun upang siya'y umasa, mga kapatid, sa ating Panginoon. This is the comfort in my affliction. Ano daw yun? For thy word hath quickened me. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Hebrews chapter 5. Amen. Sa aklat po, mga kapatid, ng Hebreo chapter 5 verses 7 hanggang 10, mga kapatid. Sabi dito, na siyang sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. 8. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. 10. Pinanganlan ng Diyos ang dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Sabi sa 7, ay who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with strong crying and tears unto that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all that obey him, called of God a high priest after the order of Melchizedek. Ang Diyos ang patuloy na magdagdag ng pagpapala sa kanyang mga salita. Tayo mananalangin. Dakilang Diyos, muli kami, Panginoon, ay naririto at lumalapit, Panginoon, ng may buong pagpapasakop, Panginoon, sa iyong banal po na Espiritu, sa iyong banal na presensya, Panginoon, na kami, Panginoon, ay naririto, Lord, muli nagpapasalamat sa pribilehiyong ito, Panginoon, na kami ay mabigyan, Panginoon, ng pagkakataon na makarinig, Lord, ng iyong mga salita. We pray na anuman ang aming mga pangangailangan sa umagang ito, Lord, ikaw po, Lord, ang siyang mag-provide. Nabuksan mo, Lord, ang bawat daraanan ng iyong mga salita. Kung meron mang bara, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang mag-alis po nito upang malayang makakilos, Lord, ng iyong Banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng pangangaral ng bawat puso, bawat binhi, Lord, ay mabuksan, Lord, sa umagang ito. Sabi ng Psalms, Lord, for thy word quickened me. Yun ang siyang bumubuhay, Panginoon, sa amin. Yun ang nagbibigay ng buhay sa amin. Kaya, bigyan mo kami ng buhay at ang aming pananampalataya ay buhayin mo, Lord, sa umagang ito. Dahil ikaw, Lord, ang pinanggagalingan at may akda sa lahat ng bagay. Hayag sa iyo, Lord, ang aming kahinaan bilang tao. Hayag sa iyo, Lord, ang aming kakulangan. Gayunpaman, nagpapasalamat kami sa mga bahaging ito dahil ikaw ang Diyos na laging tagapagpuno, Lord, ng anumang kulang sa amin. Salamat sa biyaya at habag.
Pagalakin mo ang aming puso, ihanda mo ang aming pag-iisip, ang aming puso, aming pakikinig. At mapagpala, Panginoon, ng bawat isa, Lord, na lalabas, Lord, sa apat na sulok ng tahanang ito. Muli, Lord, kinukumit namin ang lahat, pagpalain mo ang mga kapatiran, at gayon din, Lord, ang mga kapatiran namin na wala sa dakong ito. We commit the services to you, Lord, at ang lahat ng papuri at pasasalamat ay laging ibalik sa iyo, O Diyos. Ako'y aming samot na langin, kasamang papuri at pasalamat, sa iyo pong dakil at matamis na pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Malaya na tayong makaupo, mga kapatid. Amen. Thank you, Lord. Jesus. At sa umagang ito, amen, mabilis ang oras, ay mangungusap ako, mga kapatid, muli sa last Sunday na preaching natin, dahil sabi ko nga, loobin ng Panginoon na makapag part 2 tayo, mga kapatid, dito po sa subject natin na privileges of affliction, yung pong mga pribilehiyo ng kadalamhatian. So ito po ay part 2. At ito po ay may subtitle na The Afflicted God. Amen. Ito po ay may subtitle na The Afflicted God. So una, mga kapatid, yung pong last Sunday ay yung mga pribilehiyo, mga kapatid, ng kadalamhatian, mga kapatid, sa ating buhay, ay parang, sabi ko nga, kabalintunaan. Diba? Ito'y kadalamhatian, pero bakit mo sinasabi, pastor, na meron niyang mga pribilehiyo? Amen. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa kakaiba, unusual God. Amen. Kakaiba siyang Diyos na siya'y gumagawa, kumikilos, ipinahintulot ang isang bagay na nagpapasalamat tayo, meron siyang laging layunin doon. Amen. Diba, hindi siya Diyos na gumagawa lang ng isang bagay dahil naisipan niya lamang, kundi lahat ito'y ayon sa kanyang layunin, sa kanyang programa, at walang iba yan, mga kapatid, para din higit na makilala natin ang ating Panginoon. Amen. So sabi, isa-summarize ko lang ng kaunti, mga kapatid, bago ko tumungo dun sa ating subject, ay yung affliction, mga kapatid, ay ine-express yan, mga kapatid, yung pong katangian, attribute ng ating Panginoon bilang isang Redeemer, di ba? Yung Redeemer, binabago yung isang sirkumstansya mula sa sabihin natin, pinakapangit hanggang dun sa pinakamaluwalhati, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, yung affliction ay nagbibigay sa atin, mga kapatid, para ma-appreciate ng lubos yung mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Diba? Pag nandun tayo sa kadalamhatian, may pangako ang ating Panginoon. Nagbibigay ito ng liwanag at pag-asa sa atin upang patuloy na umasa, mga kapatid, dun po sa mga promisa ng ating Panginoon. At gayon din, nagbibigay din ito, mga kapatid, ng satisfaction sa buhay natin. Diba? Yung affliction, kasi hindi mo ma-appreciate, diba, yung init ng isang araw kung hindi mo na, mga kapatid, magkaroon ng bagyo, diba, ng lamig, diba? At matapos yun, pag dumating ang araw, na-appreciate mo, ang sarap pala ng araw, diba? So merong mga ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At yan ay, mga kapatid, ay tanda din talaga, mga kapatid, na sa bawat mananampalataya, ang kaaliwan natin, mga kapatid, ay yung mga pangako ng ating Panginoon sa atin. Amen. Kasunod ay minamagnify nito yung provision ng ating Panginoon, diba? Na mas lalong nagiging dakila siya sa atin, nagiging totoo, at na-appreciate natin yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Bagamat merong mga kapahintulutan, kung minsan, diba? Sabi ko nga, yung sa buhay ni Job, hindi gusto ng Panginoon yun. Alam mo, hindi gusto ng Diyos na mag-suffer tayo. But He allows it, mga kapatid. Pero meron pong layunin nito, at sa dulo nito, mga kapatid, it will become glorious sa kanyang sarili at maging dun sa experience natin sa ating pong Christian walk sa ating Panginoon. Kasunod ay nagbibigay daan yan para dun sa kaaliwan ng ating Panginoon. Diba? Kung walang affliction, mga kapatid, hindi natin ma-experience yung comfort ng ating Panginoon, mga kapatid. At inaalaw yan ng Panginoon din, yung mga affliction, para makita ano yung standing ng ating pananampalataya sa Kanya. Diba? Hanggang saan na tayo, mga kapatid? Kung tayo ba, mga kapatid, ay magpapatuloy, madidiscourage ba, o ano pa man, mga kapatid, sa ating buhay. Affliction, ano pa? Tinatapyas. Yung mga pangit na bahagi sa ating buhay. Yung mga bagay na hindi natin kayang alisin, through affliction, mga kapatid, sa biyaya at habag ng ating Panginoon, natatanggal yung mga bagay na matatawag nating ugly na parts ng ating buhay, mga kapatid. Sunod, tinutulungan tayo ngayon bumalik sa ating Panginoon. Diba? Pagka may affliction, pag may kahirapan, mga kapatid,
tinutulak tayo niyan para maging nakadepende sa Kanya. Diba kasi pag alam mo, masaya tayo sa lahat ng bagay sa ating buhay, minsan, mga kapatid, ay hindi natin masyadong pinahalagahan yung buhay. Diba? Pero pag may mga affliction, may mga, sabihin natin, may nangyari sa akin, na-aksidente, lahat. Alam mo mga kapatid, kundi dahil sa Panginoon, baka hindi ka na buhay ngayon, mga kapatid. Kaya pinapakita lamang na siya ang may akda sa lahat ng bagay. Kung binuhay ka pa niya ngayon, may layunin siya. Meron siyang plano sa iyo. Hindi aksidente, mga kapatid, ang mga bagay, kundi ito'y nasa programa ng ating Panginoon. Affliction, ano pa? Pinoprove niyan, mga kapatid, kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung nandoon sa loob mo. Diba? Afflictions are brought to prove you, para patunayan ka, mga kapatid. Diba? Yung sa ginto nga lang Tsaka mga, diba? Silver and gold, pinadadaan yan sa apoy ng pagsubok para mas lalong magningning, makita yung kadalisayan nito, mga kapatid. Kaya yung mga afflictions, tama na yung ating magiging tingin dyan. Diba? Afflictions is kadalamhatian, mga troubles, mga sorrows, mga kapatid. Pangalawa, para matuto tayo, tsaka ipagpakumbaba tayo ng ating Panginoon. Diba? Na siya ang mabuti. Diba? Siya ang dakila. Siya ang pinakalahat-lahat sa atin, mga kapatid. Mga afflictions, nagtuturo din para matuto tayong paano natin i-handle yung mga future na troubles o sorrows na darating sa atin dahil nagbibigay sa atin yan, mga kapatid, ng wisdom, mga kapatid. Diba? Yung afflictions din para hindi rin tayo ma-attach sa mundo. Diba? Sa mundo, sa tao. Minsan, alam mo, inaalaw ng Panginoon yung ma-heartbreak tayo, may mangyari sa atin na ikakadalamhati natin para makita natin, alam mo, ang Panginoon lang ang kayang magbigay ng kagalakan sa ating buhay, kasiyahan. Diba? Kaya, napakalaking blessing yan, mga kapatid, sa ganyang pagkakataon, mga kapatid. Diba? Afflictions, mas lalong naglalapit sa'yo sa ating Panginoon. Diba? Isipin mo, pag wala kang afflictions, diba? Okay, masaya lang. Pero pag may afflictions, halos gabi-gabi nananalangin ka sa ating Panginoon. Halos minuminuto. Yung pagbubulay mo sa kabutihan niya at sa lahat ng ginagawa niya, diba? Naglalapit sa ating Panginoon. At yung afflictions, mga kapatid, ay nagbubunsod para hatakin ng ating Panginoon dun sa eksena at siya'y dumating, mga kapatid, para i-redeem tayo, mga kapatid. Amen. Pinadadaan din tayo, minsan, sa affliction, para yung mga realization natin ay dumating sa atin. Diba? Minsan kasi dun tayo nagfe-fail Diba? Yung mga experiences natin, kailangan talaga meron tayong realization dyan. Mapabuti, mapahindi, mga kapatid. Minsan ginagamit ng Lord yung affliction para meron tayong ma-realize sa buhay natin. Diba? Affliction, ano pa? Nagmamature sa atin. Diba? Ano ibig sabihin ng perfect pastor? Ang ibig sabihin ng perfect, maturity. Yung mga afflictions, pinadadaan tayo dyan para maging mature na tayo, mga kapatid. At huli, ang Diyos, mga kapatid, pinahintulot niyang affliction para ipaging realidad niya ang kanyang sarili. Mas gawin niyang totoo ang kanyang sarili sa atin kaysa nung bago pa dumating yung trials o bago pa nagkaroon ng trials, mga kapatid, sa buhay natin. Diba? Mas nakikita natin, totoo pala ang Panginoon. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kumikilos pala siya. Gumagawa. Nagliligtas pa rin siya ng kaluluwa, mga kapatid. At siya'y napakabuti, mga kapatid, sa atin. Kaya, alam mo, habang tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, isa sa mga bagay na dapat nating sikapin na nasain ay yung higit na makilala natin siya. Amen. Diba? Alam mo, ang pangangaral ay nagsisilbing pag-assist lang sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, mga kapatid, nagbubunsod sa inyo, mga kapatid, upang magkaroon ng panampalataya at higit na makilala ang ating Panginoon. Diba? Wala akong kakayahan na kumbinsihin kayo na merong Diyos, na merong ganito, merong ganyan. Ngunit sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon, nagbubunsod din sa inyo upang magkaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Kanya, mga kapatid, at nagbibigay daan din yan upang, mga kapatid, makita mo yung layunin ng ating Panginoon sa iyong buhay. Diba? Kaya yung desire natin, diba? Tama, Pastor, nawa makilala ko ang Panginoon ng higit sa nakilala ko siya kaysa kahapon. Diba?
At hindi lamang basta, alam mo yun, sabi ko nga dito, hindi lang tayo legalista na nakikip lang tayo na every Sunday, umaawit lang tayo dahil natatakot ka kay pastor, kaya dapat mas makilala mo siya ng higit. Diba? Kaya binabalikan natin ng alin? Yung mga basic, mga kapatid. Dahil dun sa mga basic, naniniwala ako mga kapatid as a minister na nandyan yung kapangyarihan ng ating Panginoon na bumago, mga kapatid, ng buhay ng isang tao, mga kapatid. Amen. So, this morning, mga kapatid, ako'y magpapatuloy na sa mensaheng ito, The Afflicted God. Amen. Yung una, tinignan natin yung afflictions, mga kapatid, dun po sa level ng tao, mga kapatid, na tayo mismo ay nakakaranas ng kanya-kanyang trouble, sorrows, mga inconveniences ng ating buhay, at in a Christian way, mga kapatid, ay nakita natin, meron po itong layunin. Meron itong gamit sa ating buhay, di ba? Na kumbaga parang ganito yan yung law of contrast. Ano yung law of contrast, pastor? Yung merong ulan, merong araw, merong kadalamhatian, merong kagalakan. Hindi mo ma-appreciate, mga kapatid, yung isang bagay kung wala yung isang bagay, mga kapatid, na magsisilbing magtataas doon sa bahagi ngayon. Ibig sabihin, mag-magnify doon sa isang bagay na yun na mabuti. Di ba? So, binasa natin, mga kapatid, yung Psalms 119 at wala naman niyang ibang pinatutungkulan na higit na kaaliwan sa panahon ng ating kadalamhatian ay maliban, mga kapatid, sa kanya pong salita ng ating Panginoon. Pero titingnan natin, mga kapatid, yung pong Hebrews chapter 5, yung binasa ko kanina, mga kapatid, na sa panahon ng kanyang laman, ang ating Panginoon Jesucristo yan, nung ang Diyos ay bumaba at nagbalot ng kanyang laman, mga kapatid, ang sabi dito ay nag-alay siya, naghandog siya ng panalangin at daing na sumisigaw ng malakas at lumuluhat doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Pagkat alam mo, ang Panginoon din, He is a prayerful, mga kapatid. Di ba? Kaya nga, alam mo, ang pattern natin, mga kapatid, lagi ang ating Panginoon Jesucristo. Di ba? Both man and God, mga kapatid, na siya'y nasa laman, ngunit ang buong kapuspusan ng pagkadiyos ay nanahan sa Kanya. Isipin mo, buong kapuspusan na ang nanahan sa Kanya, pero nananalangin pa rin siya. Diba? Humihingi pa rin siya, mga kapatid, ng pakikipag-ugnayan dun sa Espiritu, mga kapatid. At isang malaking bagay yan, mga kapatid, na mapansin natin na kahit sabihin mo Christian tayo, marahil maganda ng ating buhay, yung ating pamumuhay, pero hindi dapat mawala, mga kapatid, yung pong ugnayan o pananalangin sa ating Panginoon. Diba? Kasi that's where we fail, friends. Diba? Naalala niyo yung quote, mga kapatid, yung pong pananalangin. Kasi minsan napapagod tayo sa ating natural, pero alam mo, mga kapatid, pagka yung panalangin, mga kapatid, ay nagagawa natin, sabi, diba, prayer changes things. Pag sinabing changes things, maraming bahagi ang binabago niyan. Yung kaisipan natin, diba? Yung perspective natin, yung damdamin natin na bagbag, minsan na ilalapag na natin yung ating kabigatan, napapagaan yung ating kalooban. Diba? Sabi ko nga dito, pagka ang private prayer ninyo, ay maging totoo kayo sa ating Panginoon. Kung meron kayong mga sumbong, kung meron kayong mga complaint, kung gusto mong umiyak sa ating Panginoon, ay gawin mo. Dahil doon dumarating ang ating Panginoon, di ba? Ibig sabihin, private na nga yun eh. Kaya kailangan maging totoo ka sa Kanya. Na ano man ang nararamdaman mo, kung naiinis ka, kung nagagalit ka, kung meron man ay ibuhos mo sa ating Panginoon. Amen. At siya'y tutugon, mga kapatid, sa espesyal na paraan, mga kapatid, na mararamdaman mo, tumutugon siya, nakikinig siya, mga kapatid. Diba? Sabi ng Scripture, bago pa man sila manalangin, tumutugon na ako. Diba? Habang nagsasalita sila ay sumasagot na ako. Diba? Kasi alam na ng Panginoon yung ating pangailangan, ngunit kailangan natin itong sabihin, mga kapatid. At sabi, yung sinasabi dito, siya'y sumigaw ng malakas, lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan, ay siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Diba? Alam natin, yung fear of the Lord, mga kapatid, ay katumbas ng reverence. Diba? Respect. Alam mo, hindi ka magkakaroon ng respect kung hindi ka rin lubos na naniniwala dun sa kanyang katangian. Kaya yung respect, mga kapatid, diba, higit yan na ibibigay natin marahil sa isang tao kasi naniniwala ka siya na karapat dapat siya dun sa respeto ngayon. Diba? So, sa mga believers, mga kapatid, ay demand ng Panginoon yan sa Kanya. Diba?
na you respect God. You give reverence, mga kapatid. You fear God, mga kapatid. Diba? Dahil siya ang may-ari, mga kapatid, sa buhay na ito. 8, sabi niya, though we're a son, sabi, He were a son, ang ating Panginoon Kristo, sabi nito, yet He learned obedience by the things which He suffered. Diba? Pastor, anong ibig sabihin nun? Minsan bang hindi naging obedient ang Panginoong Kristo sa Ama? Sabi nga, hindi yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ang ibig sabihin yan, natutunan niya kung anong ibig sabihin, mga kapatid, higit nung pagsunod, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba? Sinasabi ko dito nga last time, yung pagsunod sa ating Panginoon ay hindi po yan dahil lang kailangan, diba? Hindi lang dahil mananampalataya yung nanay, si tatay, si kuya, parang natatakot ka kay pastor. Pero mga kapatid, yung pagsunod, mga kapatid, ay dahil sa alam mo at kilala mong ating Panginoon. Sabi dito, learn the meaning of obedience. Higit niyang natutunan yung ibig sabihin ng pagsunod. Anong ibig mo pong sabihin? Pwede paki-explain pa, pastor. Sabi dito ay, he learned in actual experience what obedience mean. Diba? Doon sa kanyang experience, ay higit niyang natutunan kung ano ba yung pagsunod. Paano ba yung tamang pagsunod? Sabi dito ay, what self-denial and temptations and suffering were involved in it. Yung pagsunod, mga kapatid, sa kalooban ng Ama, mga kapatid, ay pagpapakita din ng pagdidinay ng ating sarili. Diba? Pagdidinay ng kanyang sariling kalooban. At sa pagdinay nun, mga kapatid, ay kasama, mga kapatid, yung pong testing, temptation, tsaka po yung suffering. Pero sabi dito, mga kapatid, he found out to the experience that obedience was no easy thing. Hindi talaga madali ito. Dahil meron ka talaga dapat isuko, mga kapatid. Diba? Kung ano yung, diba, sabi niya nga, nananalangin sa Gethsemane, kung maaari sana, lampasan ko itong experience ang ito. Lampasan ko yung Calvary. Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Ama. Diba? Gayun din sa atin. Diba, alam mo, sabi ko nga, ang puso ng pastor ayaw na nahihirapan yung tupa. Kung pwede lang ibigay ko, mga kapatid, yung mga conveniences, ibig sabihin yung mga magagandang bagay na pwedeng ma-experience para hindi kayo mahirapan, pero sisirain ko ang buhay ninyo na wala kayong karakter sa ating Panginoon. Kaya kung minsan, mga kapatid, talagang ating Panginoon sa Kristo, pinadadaan tayo dun, mga kapatid, kasi sa ganung paraan niya rin, mga kapatid, minumolde yung ating pong karakter as a Christian. Kasi hindi yan, mga kapatid, na naging Christian ka tapos biglang ang bait mo na agad. Hindi ka makabasag ng kamote, mga kapatid. Hindi po ganun. Christian life, mga kapatid, ay ito'y constant, patuloy na pagtuturo ng salita ng ating Panginoon sa isang mananampalataya hanggang siya'y umabot, mga kapatid, dun po sa maturity. At yung obedience, mga kapatid, sabihin na natin, yung pagsunod talagang darating tayo sa punto talaga na kailangan nating i-deny kahit yung ating sarili, mga kapatid, na sabihin natin, yung mga rights ko, pastor, alam mong isang tupa, kahit gano'n siya katotoong tupa, mga kapatid, ay kaya niyang ibigay yung kanyang balahibong tupa, mga kapatid. Ibig sabihin, pagpo-forfeit ng kanyang karapatan. Diba? Marami tayong rights diba? Sa ating panahon. Puro karapatan. Yung kagustuhan ko, yung paano naman yung kasiyahan ko, pastor? Paano naman yung damdamin ko, pastor? Pero alam mo, kung tupa ka, mga kapatid, at ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng ating Panginoon, papaubaya mo, mga kapatid, yung balahibong tupa mo. Diba? Kasi alam mo, anumang bagay na ibinibigay din natin, mga kapatid, yung mga dinideny natin, mga kapatid, sa ating buhay, mga kapatid, minsan alam mo, pagka sobra-sobra ka rin ng balahibo, ang bigat niyan. Nakita na kayo ng tupa na walang pastol? Mga kapatid, ang kapal, mga kapatid, ng balahibo niyan. Tapos ang lakad niyan, dahil ang nature niyan, laging naggagagala, mga kapatid, at nagpupunta kung saan-saan, sa sobrang kapal ng kanyang, mga kapatid, balahibo, hindi na siya makalakad. Tapos ang dusing-dusing niya. Kaya darating yung pastol, mga kapatid, kukunin siya, aahitin, mga kapatid, yung balahibong tupa para mawala yung kabigatan sa kanya. Yung akala natin, karapatan natin, yung akala natin na dapat meron tayo, pero kung pag binitawan natin ito, mga kapatid, sa paanan ng ating Panginoon, meron itong isang bagay na dinudulot sa atin upang mas higit natin makita yung layon ng buhay na ito at
makita natin yung kagaanan, mga kapatid, sa buhay na ito. Amen. Ang buhay, talagang unfair. Pero ang Diyos, fair siya. Amen. Diba? Huwag kayong makonfuse doon. Kaya sabihin nyo, alam mo, sana hindi na lang ako pinanganak. Minsan yung mga dumaranas, mga kapatid, ng kadalamatian. Diba? Common yan dun sa mga bata, teenager. Alam mo ba't ganun, mga kapatid, ang gawa ng mga... minsan ang hirap sabihan ng mga teenager. Kasi alam mo yung edad din nila, ang dami nilang complex. Ang dami nilang confusion at frustration, mga kapatid. Kahit sikapin nila na gawin ng tama, mga kapatid, dumarating sa punto, nanguuna yung kanilang damdamin, yung kanilang pag-iisip, yung kanilang hormones. Kaya maunawaan mo. At napakatindi, mga kapatid, ng dinadaanan nila. Pero alam mo, naniniwala ako, pagka ipinaubaya mo yung balahibong tupa mo sa ating Panginoon at hayaan mong siya ang gumabay sa iyo, mga kapatid, kahit na merong kadalamatian, kahit merong mga bagay na inconvenience sa buhay na ito, mga kapatid, makatitiyak ka na ang buhay mo nasa kamay ng ating Panginoon. At iingatan niya yan, mga kapatid. Siya ang magsusupply ng mga pangangailangan mo, mga kapatid, both natural and spiritual. Dahil sabi ng Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Amen. Ibig sabihin nung hindi ako mangangailangan kasi alam mong provider ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa kanyang kabutihan. At dun sa sinasabi ko kanina, mga kapatid, natutunan, 'di ba? Sana ganyan din tayo, 'di ba? Pero minsan, pagka ayaw nating matuto, minsan pinapahintulot ng Panginoon, mga kapatid, yung affliction. Diba? Sasabi ko kanina. Sabi doon ay, He learned, mga kapatid, obedience by the things which He suffered. Amen. Diba? Minsan, mga kapatid, may mga tao na hindi sila madaling turuan, mga kapatid, sa magagaan na pamamaraan. Minsan, sila'y natututo, mga kapatid, dun po sa hard way. Diba? Pero mga kapatid, sana mahanap natin sa ating puso kapag ang salita ng Panginoon ay itinataas sa atin, mga kapatid, at magsilbing gabay, mga kapatid, sa ating buhay, huwag na nating piliin yung hard way. Diba? Kasi masakit yun eh. Mga kapatid, pagka hard way din. Kaya sabi ng iba, "Pastor, i-commit mo na lang kami sa Panginoon." Naku, mahirap yung inihingi mo, kapatid. Diba? Yung sabihin mo, i-commit mo na lang kami, Pastor. Sanay na kami, ganito na kami. Bago mo pa kami nakilala, Pastor. Alam niyo, mga kapatid, pagka ibinigay ko kayo sa kamay ng Panginoon, ibig sabihin, sinabi ko, "Lord, give up na ako, ibinibigay ko na siya sa kamay mo." Mahirap pagka ang Panginoon ang nagtuwid. Kaya nga ang pastor, mga kapatid, sa loob ng iglesia, ano yan eh, sabi nga ng isang preacher, kutsyon niya ng Panginoon. Pagka may galit ang Diyos, ang ginagamit niya yung pastor magiging kutsyon. Napadadaanin niya yung galit dun sa pastor, mangangaral yung pastor, pero mas pinagaan na sa inyo. Diba, isipin niyo, sa panahon, mga kapatid, ni Moses, sabi nila, gusto naming marinig yung tinig ng Panginoon. Nung magsalita ang ating Panginoon, yumanig ang lupa, nagkaroon, mga kapatid, ng pagkulog. Hindi nila kinaya ang tinig ng Diyos. Kaya sabi na, kay Moses ka na lang mangusap, Panginoon. Kaya sabi niya, simula ngayon, mangusap na ako sa pamamagitan ng propeta. Kasi yung kulog, narinig nila kulog, pero alam mo, tinig yun, mga kapatid, kay Moses. Kasi yung kulog, mga kapatid, yung galit ng Diyos, pinadadaan doon sa propeta, mga kapatid, ito'y mas pinagagaan ng pagkabigkas sa inyo. Dahil kung ang Panginoon, mga kapatid, ang magsalita, mga kapatid, sa atin direct, hindi natin kakayanin, mga kapatid, yung pong tinig ng Panginoon. So sobrang luwalhati nito, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sabi ko nga, huwag niyong hilingin yan sa akin. Naibigay ko kayo sa kamay ng Panginoon. Kaya kung meron man akong kinokorek, kung meron man akong pangangaral dito na nagtutuwid sa inyo, mga kapatid, ay mahanap ninyo sa puso ninyo na mapasalamatan yan sa ating Panginoon. Kasi ang layo natin, mga kapatid, maging tama sa ating Panginoon. Diba, nandito tayo, hindi dahil righteous tayo. Diba, hindi tayo nandito dahil lahat tayo banal na. Kaya tayo nandito, mga kapatid, kasi gusto natin. Paglabas natin sa pintong yan, hindi natin alam kung kailan pa tayo buhay, mga kapatid. Pero alam mo sa puso mo na bago ka lumabas sa pintong to, naging tama ang puso mo sa ating Panginoon. Kunin ka man niya, mga kapatid, handa ka, mga kapatid, sa anumang oras. Amen. Kaya sabi dyan, mga kapatid, babalikan ko yung scripture, mga kapatid, na ang Panginoon mismo, Pastor, kung tutusin, di ba, sabi mo yung affliction, tapos sabi mo ngayon ay
ang Diyos mismo ay nagkaroon din ng kadalamatian. Diba? Na the afflicted God. Ang Diyos na pinadaan din sa kadalamatian. Diba? Lagi natin naririnig, ang Diyos ay pinako sa krus para sa kasalanan natin at lahat. Common natin naririnig yan. Tama yun. Yun ang laman ng gospel, mga kapatid. Dahil ang Israelita, lagi sila naghahain, naghahandog, mga kapatid. Pero yung kanilang hain sa ating Panginoon ay tinatakpan lang. Yung kanilang pagkukulang, tinatakpan lang yung kanilang pagkakasala. Pero sabi doon, by one offering, mga kapatid, ay tayo'y pinaging sakdal ng Panginoon sa pamamagitan ng hain na yun, mga kapatid. At walang iba yan, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi dito, mga kapatid, pag binasa natin patuloy na sa pamamagitan ng mga kapatid ay siya'y natuto, nalaman niya kung ano ang pagsunod, ay siya'y naging sakdal. Diba? Ano ba yung sakdal? Perfect. Yung ba yung hindi nagkakamali, pastor, sa level natin, ang ibig sabihin ng perfect, sabi ko kanina, maturity. He became the author and eternal unto all them that obey Him. Tinan 10. At siya'y pinangalanan, di ba? Siya'y tinawag na dakilang saserdote ayon sa pagkakasaserdote ni Melchizedek. Alam natin si Melchizedek sa time ng Old Testament, ang Diyos yan mismo na nagbalot din ng laman, mga kapatid, upang imit, mga kapatid, ito pong si Abraham. So yan na ay larawan ng pagdating din ng ating Panginoong Jesucristo pagdating dun sa New Testament. So ba't natin pinag-uusapan, pastor, yung pagka-high priest? Diba? Kasi ang Panginoon, hindi lamang siya atonement, ibig sabihin pampalubag loob o bayad sa kasalanan, kundi siya rin mismo ay isang high priest, isang saserdote, mga kapatid. At kung babasahin natin, mga kapatid, yung pong Hebrews chapter 5, balikan natin, mga kapatid. Meron lamang akong gustong ipakita sa inyo dito, mga kapatid. Bakit ko binabanggit yung afflicted God? Sabi dito, yung chapter 5 verse 1, mga kapatid, for every high priest taken among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Diba? Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, palibhasay, hinugot sa mga tao. Diba? Nakita nyo ba yun? Hindi anghel ang siyang nagmiministeryo, kundi ang tao. Kasi kailangan, mga kapatid, ang saserdote na nag-aalay ng kaloob sa Diyos ay dapat ay nakakadama doon sa kahinaan, doon po sa kadalamatian ng tao. Kaya yun din ang dahilan bakit ang Diyos, bagamat siya'y dakila, ay bumaba siya at nagbalot ng laman. 2. Sabi, ay sa Tagalog, sa English muna, sabi niya, who have compassion on the ignorant, isa yun sa mga qualification, mga kapatid, ng high priest. Sabi doon ay makapagtitiis ng may kaamuhan sa mga hindi nakakaalam at nangamamali. Diba alam niyo ba yung high priest, tipo rin yan, mga kapatid, ng fivefold ministry. Actually, ang pinakalarawan niya, pastor. Nang sabi doon ay dapat ay makapagtitiis na may kaamuhan sa mga di nakakaalam at nangamamali doon sa mga ignorant, mga kapatid. At ignorant, ibig sabihin talagang wala silang alam doon. At yung mga nagkakamali at merong mga kahinaan, yamang siya rin naman ay nabibilibid sa kahinaan. Diba? Paano magiging representative, mga kapatid, ang isang high priest kung siya mismo ay siguro anghel? Hindi siya makakadama pareho dun sa tao patungo sa Diyos, kasi ang high priest, diba, anong pinagkaiba ng propeta at saka ng saserdote? Ang propeta ay nagsasalita mula sa Diyos patungo sa tao. Samantalang ang saserdote, priest, mga kapatid, ay mula sa tao, siya'y nakikipag-ugnayan patungo sa Diyos. Kaya ginamit ng Diyos, mga kapatid, ay tao rin mismo, nang sa ganun ay makagawa niyang makarelate dun sa tao, mga kapatid, at magkaroon, mga kapatid, ng paghingi, mga kapatid, ng isang bagay sa ating Panginoon na para bang siya yung dumaranas nito, mga kapatid. 3. At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Di ba si Aaron kasi ang kauna-unahang high priest
sa time mga kapatid sa time ni Moses, na bata siya, diba? Mas bata nga siya kila Korah datan ni Abiram eh. Pero tinawag siya ng ating Panginoon. So, ang Diyos ang nag-o-ordain nito mga kapatid, nagtatalaga. Gayon din si Kristo, sabi sa 5, na gayon man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So, anong tinutumbok mo dito, Pastor? Alam mo, hindi lamang basta ang Panginoong Jesucristo ay nahayag sa laman upang maging hain. Amen. Dahil ito yung requirement ng ating Panginoon sa kasalanan. Pero ang sabi doon ay siya rin mismo bilang hain ay nagsilbing saserdote. Na tagapag-minister, mga kapatid, at makipag-ugnayan sa Diyos mula sa tao patungo sa Diyos. Diba kaya alam mo mga kapatid, wala tayo na experience na sasabihin natin sa harapan ng ating Panginoon na alam mo, hindi naiintindihan ng Panginoon yung nararamdaman ko. Kasi siya mismo, nung siya'y mahayag sa laman mga kapatid, nakaranas siya ng rejection, nakaranas siya mga kapatid na siya'y pagsalitaan ng hindi maganda, siya'y nakaranas mga kapatid na siya'y ilagay sa sulok, hindi pansinin, unwelcome mga kapatid. Siya'y hindi pinalampas din mga kapatid, siya'y ipinako sa krus, pinutungan ng koronang tinik mga kapatid, tumanggap ng ilang latay mga kapatid doon po sa kanyang katawan at ipinako sa krus. Kaya sabihin natin, alam mo, kung alam lang ng Panginoon yung dinaranas ko, alam ng Panginoon. Kasi siya mismo ay dumaan doon. Dahil kung hindi dadaan ng ating Panginoon Jesucristo, paano mga kapatid tayo mananalangin para sa Kanya at tugunin ng Diyos ang ating panalangin? Kasi nananalangin tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi, alam mo kasi may experience ako. Hindi ko alam ba't pinaintulot ng Panginoon. Hindi niya alam kung anong nararamdaman ko. Pero sabi, in all points of His life, mga kapatid, naranasan niya lahat ng afflictions. Diba? Na nung dinaranas niya ito mga kapatid, alam niya na merong layunin. Actually, pwede nga namang lampasan yan eh. Ang Diyos pwede naman mga kapatid, lampasan niya yung Calvary kung ihilingin niya. Pero sabi doon, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Ama. Pero nais ko ipakita sa inyo mga kapatid, balik tayo sa Exodus, paumanhin, napaka-paborito ko mga kapatid si Moses. Kasi di ba sabi ni Moses mga kapatid sa Deuteronomy, darating ang panahon, your God shall raise a prophet likened unto me. Siya'y magbabango ng isang propeta na parang gaya sa akin. At tinutukoy niya ang Panginoong Jesucristo. Exodus chapter 15 verse 22. Amen. Ito'y lagi kong gustong balikan mga kapatid. Exodus chapter 15 verse 22, sabi dito, pinatnubayan ni Moses ang Israel mula sa dagat na mapula at sila'y lumabas sa ilang ng Shur at sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakasumpong ng tubig. So alam niyo na kung ano ito. Diba? Paglabas nila, nung hinawi ng Diyos mga kapatid yung Red Sea, sila mga kapatid ay nandoon naglalakad for 3 days at sila'y nagkakaroon mga kapatid ng revival sa ating Panginoon. Pagdating nung 3rd day, wala silang tubig. Diba? Familiar ba sa atin yan? May victories tayo, tapos after ng victories nag-expire, may dumating na affliction. Ang sabi dun mga kapatid 23, at nang siya'y dumating sa Mara, at nang sila'y dumating sa Mara, alam mo mga kapatid, tingnan nyo ito, nung sila'y dumating sa Mara at hindi makainom ng tubig sa Mara sapagkat mapait, at ang kanyang pangalang itinawag ay Mara. Meron sila ng tubig doon. At ang sabi doon ay eksaktong dinala talaga sila ng Panginoon doon. Ba't ganun, Pastor? Hinawi niya yung mapulang dagat, pinadaan niya kami doon, tapos nagkaroon kami ng pagpupuri ng 3 araw, tapos dadali kami ng Diyos doon sa Mara. Ano yung ibig sabihin ng Mara? Tubig yan mga kapatid na mapait. Nasabi ay, at inapasala ng bayan si Moses at sinasabi, anong aming iinumin? Anong ginawa ni Moses, mga kapatid? Nung siya'y sinisisi ng mga kapatid ng tao. Sabi sa 25, mga kapatid, at siya'y dumaing sa Panginoon. So, anong sagot? Panalangin. Kung merong sirkumstansyang hindi maganda,
tuwing merong mapait na bagay na dumarating sa atin, panalangin. Nang sabi mga kapatid, ay, sabi niya dito ay, siya'y dumaing sa ating Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang punong kahoy at inihagis niya sa tubig at ang tubig ay tumabang at doon inatangan niya ng palatuntunan at tagubilin doon at doon sila sinubok niya. Diba? Sabi ko nga last Sunday, minsan yung problema natin, eto. Tapos yung kasagutan, nasa tabi lang mga kapatid ng pangpang. Ano yun? Panalangin sa ating Panginoon. Doon nalangin mga kapatid si Moses, pinagpakitaan siya, Moses, merong puno dyan sa tabi ng tubig na mapait. Ito'y putulin mo at ihagis mo upang sipsipin yung kapaitan. At nung maihagis ito mga kapatid, nakainom sila. Alam mo kung anong larawan yan? Ang larawan yan mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya mga kapatid na Diyos ay tinapyas mga kapatid mula doon sa kanyang posisyon ng pagiging Diyos mga kapatid at inihagis mga kapatid doon sa Calvary para sipsipin yung kapaitan ng buhay na meron tayo. Para sipsipin yung kapaitan ng ating kasalanan mga kapatid. At nang sa ganun ay makapanagana tayo, makainom tayo doon sa tubig ng buhay na walang hanggan. Ang sabi doon mga kapatid, ng Panginoon, tinan niyo yung 26. Gusto ko makita ninyo yung 26 mga kapatid. Sabi niya, kung inyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat ng kanyang palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa inyo na gaya ng nilagay ko sa Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. So meron siyang apat na sinabi. Diba kasi unang-una mga kapatid, ito pong chapter na ito mga kapatid, na Exodus chapter 15, ito yung unang-unang testing ng ating Panginoon nung pagkalabas nila mga kapatid, doon po sa Egypt. Pastor, bakit tinitesting ng Panginoon? Minsan kasi mga kapatid, may mga tao marunong magdala ng kanilang sarili. Pero palilitawin ng ating Panginoon kung ano yung laman ng ating puso. At kung ano magiging tugon natin mga kapatid dun po sa palatuntunan ng ating Panginoon. Kaya nung ang Panginoon mga kapatid, dinala sila sa Marang, ibig sabihin niya bitter waters mga kapatid. This was the first test of Israel after the mighty display of God's power and love at the Red Sea. Through Moses, He Himself led them to Mara. So, dinala talaga ng Panginoon sila sa Mara. They pathetically failed the test and began to grumble, not for the first time or last time, kasi ito yung una, pero marami pa, di ba, yung temptations, mga kapatid, na binanggit ko sa inyo. They were always speaking to Moses instead of God. Ano ibig sabihin dito? Imbis na manalangin sila sa ating Panginoon, ay nagko-complain sila mga kapatid kay Moses. Diba? Pagka yung ating mga supply mga kapatid ay nauubos, sinisisi ba natin ang ating Panginoon o nananalangin tayo para punuan niya? Diba? Yung ating bang pananampalataya mga kapatid, sabi doon ay, does our faith in God fail with our failing supplies? Tinuturing ba natin na ang Diyos ay Diyos na nabibigo dahil lang may kulang? Diba? Minsan nilalagay natin, ba't kasi ganito? Parang yung sirkumstansya, inilalagay mo sa Panginoon na para bang yung sirkumstansya, mga kapatid, ang may kasalanan, yung Panginoon. Pero sabi din mga kapatid, yung puno mga kapatid, the tree which healed the waters can remind the believers now that the cross of Christ can take the bitterness of our lives, out of life's trials and difficulties and turn them into satisfying experience. Diba, ito yung picture na pagpapakita ng ating Panginoon. Bagaman kayo man ay naidala sa isang sirkumstansyang mapait, sa isang tubig ng Mara na mapait, merong puno na kayang ihagis ng Diyos mga kapatid upang tanggalin yung kapaitan nito. Ano yung unang sagot, mga kapatid, dapat sa ganun? Panalangin talaga, mga kapatid. Dahil si Moses, mga kapatid, pinagpakitaan siya, vision eh. Sabi niya, may puno dyan. Yun ay larawan ng ating Panginoon. Pwede ko sabihin, ang Diyos mismo, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo sa larawang iyan, ay sinaktan din, mga kapatid, para saan? Para sa benefit ng mga taong nauuhaw. Diba? Hindi lamang sabihin natin, alam mo, kung Panginoon, hindi niya kasi alam eh, hindi niya naranasan yung naranasan ko. Mas nauna siyang nasaktan, mga kapatid, bago tayo.
Pag binasa mo yung Revelation, sabi dun, di ba? The Lamb was slain before the foundation of the world. Siya na yung unang ibinigay na pampalubag loob, mga kapatid, dun po sa mga ilalabas, mga kapatid, sa mundong ito. Kaya hindi natin pwede sabihin, wala pa akong dinanas, na hindi, wala pa akong, itong experience ko, wala nang ibang nakaranas nito. Hindi, mga kapatid. Minsan nga, mga kapatid, di ba, mas mahirap pa nga yung pagsubok ng iba. Pero hindi ko sinasabi dito, ini-invalidate, mga kapatid, na hindi ka naghihirap, na wala lang yan. Ang Diyos hindi ganun, mga kapatid. Lahat ay inaabot niya, mga kapatid. At ito'y kailangan niyang daanan nung siya'y nahayag sa laman, mga kapatid, nang sa ganun, pag meron siyang anak na humibik, na ayon dun sa kanyang kadalamatian, makakarelate ang ating Panginoon kasi lahat ay dinaanan niya. Kaya, mga kapatid, maasahan talaga natin ang ating Panginoon. He is presente siya, mga kapatid. Lalo na sa panahon ng kabagabagan. Diba, naranasan niya na kulang siya. Naranasan niya na mahirap siya. Ang tatay niya, mga kapatid, karpentero lamang. Siya'y nahayag sa laman, si Joseph. Diba, mahirap lang sila rin, mga kapatid. Yung kanilang kalagayan. Pero, kahit ganun, mga kapatid, ang dinanas na ating Panginoon, diba, wala tayong makikita na nagreklamo siya sa cross of Calvary. Diba? Though nag-speak in tongues siya dun, mga kapatid, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ito'y, mga kapatid, pag-fulfill lang ng scripture, mga kapatid, dun sa Psalms, na ito'y awit ni David. Pero maita mo, nung siya, mga kapatid, ay pinagsasalitaan ng hindi maganda dun sa krus, sabi niya, mga kapatid, Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tunay na ang tao, mga kapatid, hindi talaga nila alam ang kanilang ginagawa. Kung kaya't narito ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, para ipakita sa atin yung daan na dapat lakaran ng tao at yung kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat tao. At ang Panginoon, mga kapatid, ay nakadadama, mga kapatid, sa ating mga kadalamhatian. Hallelujah. Glory to God. Kaya, mga kapatid, yung tubig ng Mara, dinisenyo ng Panginoon yan una para i-test. Ba't kailangan i-test? Diba alam naman niya lahat ng bagay? Alam niya lahat ng bagay. Si Abraham nga, tinest niya. Pero alam niya rin, mga kapatid, talagang magiging, tawag dito ay magtatagumpay si Abraham, mga kapatid, sa pagsubok. So yung testing, hindi yan lamang para sa Panginoon, kundi pagpapakita rin yan, mga kapatid, nung bagay o potensyal na meron dito sa loob natin. Diba? Para yan sa ikabubuti natin. Para yan sa testimony natin. Amen. Diba? Basa pa ako ng isa pang scripture, mga kapatid. Amen. Sabi niya dito, Exodus 17. Amen. Diba? 15, nauhaw sila. 16, kung di ako nagkamali, nagutom sila, yung mana. Pagdating nung 17, kasi nagmumurmur pa rin sila, mga kapatid, nauhaw po ulit sila. Pagdating sa 17, Exodus chapter 17, verse 1. Sabi dito, at ang buong kapisanan, yung buong congregation, ng anak ni Israel na naglalakbay mula sa ilang ng Sin, sa kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon at humantong sa Refidim, ay walang tubig na mainom ang bayan. Kaya't ang bayan ay nakipagtalo kay Moses. Yun na naman. Diba? Alam, minsan kaya wala yung maturity din, mga kapatid, sa buhay ng isang believer. Kasi nga, sabi ko last Sunday, paulit-ulit yung cycle sa buhay nila. Kailangan maputol yung cycle. Diba? Kaya minsan, pinadadaan ka ng Panginoon, ito pangalawang beses na nainom sila eh. Nauhaw sila eh. Dapat sana tama na yung kanilang, diba? Response. Na sa una, unang pangangailangan natin, nag-provide ng Panginoon eh. Nauhaw ulit sila. Pero nung ginawa nila, mga kapatid, nakipagtalo pa rin sila, mga kapatid, kay Moses, mga kapatid. Nang sabi ay, bigyan mo kami ng tubig na aming mainom, at sinabi ni Moses sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo tinutukso ang Panginoon? Yung pakikipagtalo nila kasi, mga kapatid, kay Moses, ay larawan o simbolo, mga kapatid, ng pagtukso nila sa ating Panginoon. Yung tukso dyan, pag-provoke, mga kapatid. Diba yung pag-provoke, mga kapatid, hindi lamang niya isang beses. Pag sinabing provoke, maraming beses mong tinangkang inisin yung isang tao. At darating na siya, mga kapatid, dun sa limitasyon niya. At ang sabi, mga kapatid, at ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moses at sinabi, bakit mo kami sinampa rito mula sa Ehipto
upang patayin mo kami sa uhaw at ang aming mga anak at aming mga kawan. Yung buhay nila mga kapatid, di ba? Sabihin natin, alam mo, may dinaranas akong ganito eh. Hindi ko alam, ba't dinala ko ng Panginoon dito? Tapos, mga kapatid, doon po sa Egypt, mga kapatid, sila po doon ay slaves. Alipin sila doon, mga kapatid. At for 430 years, mga kapatid, nananalangin sila, umiiyak sila, mga kapatid, na maalis sila doon. Nung naalis sila, mga kapatid, tapos meron lang isang pagsubok, sinasabi agad nila, sana di na kami inalis doon. Samantalang ang prayer mo, alisin ka nga doon eh. Diba? At ang sabi doon, anong ginawa ni Moses? At si Moses ay dumaing sa Panginoon. Umiyak na naman si Moses, mga kapatid. Na nagsabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako. Amen. At alam mo, mga kapatid, yung sagot ng Panginoon, mga kapatid, dun po sa, sabihin natin, trouble nila, sorrow nila, affliction nila. Itong sagot ng ating Panginoon pagdating ng 5. Sabi niya, at sinabi ng Panginoon kay Moses, dumaan ka sa harap ng bayan, ipagsama mo ang mga matatanda sa Israel, at ang iyong tungkod ay iyong ipapalo sa ilog, at tangnan mo sa iyong kamay at yumaon ka. So may binigay na instruction. Sabi niya ay, dumaan ka doon sa harapan ng bayan, ipakita mo, tapos isama mo yung mga elders ng Israel, kunin mo yung tungkod mo, na yung ipinalo doon sa tubig, ilagay mo sa kanan mo at magpatuloy ka. Ano pa yung instruction? Pagdating ng 6. At sabi dito, narito ako itatayo sa harap mo doon sa ibabaw ng bato. Sino daw yung tatayo? Sabi niya ay, English, behold, I will stand before thee there upon the rock in the Horeb. Yung sagot ng ating Panginoon doon sa pangangailangan nila ay yung kanyang sarili, mga kapatid, dun sa ibabaw ng bato. Anong ginawa, mga kapatid? Sabi dito, ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong papaluin ng bato. Nang sabi ay, ito'y lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom at gayon ang ginawa ni Moses sa paningin ng mga matanda ng Israel. Diba? Ito yung larawan ng ating Panginoon dun sa Calvary, na siya mismo ay tatayo doon doon sa malaking bato. Yung bato, mga kapatid, ang tawag doon sa Golgotha. Kung nasaan, mga kapatid, yung Calvary. Nang sabi doon na tatayo ako doon, sabi niya doon sa bato, at papaluin mo yung bato mismo upang maglabas ito ng tubig. Hindi ba't ganyan ang ginawa ng ating Panginoon? Na siya mismo, mga kapatid, He was afflicted. He was smitten, mga kapatid. Doon po sa Calvary, ang ating Panginoong Jesucristo, nilagay doon sa ibabaw ng bato ng Golgotha, at yung Calvary, yung kahoy, ang siyang hinihampas sa kanya, mga kapatid, upang magluwal, mga kapatid, ng tubig, ng buhay. Di ba ang ating Panginoon nung nilagay sa Calvary? No, sa huling pagkakataon ay, mga kapatid, babalian dapat siya ng buto. Pero sabi doon ng sa Psalms, mga kapatid, ay walang anumang buto na mababasag sa kanya. At kailangan matupad ang Scripture. Kaya ang ginawa ng sundalo, mga kapatid, tinusok ang tagiliran ng ating Panginoon. At ang sabi doon, mga kapatid, lumabas yung tubig, lumabas yung dugo, mga kapatid, at maging ang iglesia ng ating Panginoon ay galing din sa tagiliran ng ating Panginoon. Nang sabi doon, mga kapatid, di ba, sa isang tao, mga kapatid, na ipinapanganak sa mundong ito, di ba gayon din ang pamamaraan? Di ba puputok ang panubigan? Lalabas ang dugo, sabay, mga kapatid, yung sanggol o yung buhay. Ang sabi doon, mga kapatid, kailangan sakta ng ating Panginoon doon sa Calvary, mga kapatid, para magbunsod ng buhay sa iba. Kaya alam mo, sabi nga, di ba, mga kapatid, sa message, eternal life is living for others. At walang higit, mga kapatid, dun sa pag-ibig, mga kapatid, na gaya ng ganito, na ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Di ba sabi ng Panginoon? Wala nang higit doon. Kasi, mga kapatid, ang ating Panginoon Jesucristo, nung nahayag sa laman, dahil Diyos siya, pwede naman siyang mamuhay ng ayon, mga kapatid, dun sa kagustuhan niya. Pero alam niya, mga kapatid, sa dulo ng buhay na ito, merong mga tao nangangailangan ng kaaliwan sa Kanya. Kaya kailangan niyang tumayo doon. He must be afflicted, mga kapatid, nang sa ganun makapagbunso dito ng buhay sa iba. Bilang hain, hindi lamang basta hain,
Kailangan niyang maramdaman yung sakit dun sa Calvary, mga kapatid. Nang sa ganun, kung merong mang manalangin sa pangalan niya, anuman ang kadalamatian ito'y mararamdaman niya at magagawa niya makapag-ugnayan sa Diyos. Na yung kanyang panalangin, yung kanyang pamamagitan ay hindi tatanggihan ng Diyos. Yan ay ko sinasabi, kung mananalangin kayo, ibuhos niyo yung puso sa ating Panginoon. Nauunawaan niya yan, mga kapatid. Siya ang unang nasaktan bago pa man tayo. Na sa ating mga kadalamatian, una siyang nasaktan. Una siyang pinalo, mga kapatid, upang maglabas ng tubig, maglabas ng buhay, magbigay ng pangangailangan sa atin. Hindi lamang basta hain, kundi bilang isang saserdote. Di ba sa Old Testament kasi, mga kapatid, pag lumapit ka sa isang high priest, bagamat qualification, kailangan nararamdaman niya yung nararamdaman ng taong nagkasala. Dahil sila'y nasa ilalim ng kautusan, ay sabi lang ng sacerdote, ito, gawin mo to, mag-alay ka ng 2 turtle doves, tapos maglinis ka, maligo ka, ganito, ganyan. Walang pakialam. Diba? Kasi yung high priest, ginaganap niya lang kung ano yung sinabi ng scripture. Pero ang ating Panginoon, mga kapatid, kailangan niyang daanan. Sa mismo, mga kapatid, ay at dumaan dun sa affliction, nang sa ganun, mga kapatid, magawa niya yung pagiging high priest niya. Diba? Kaya sabihin nyo dito, mga kapatid, na di alam ng Panginoon. Hindi naiintindihan ng Lord. Naiintindihan niya. Siya nga ang unang nasaktan, mga kapatid, bago tayo. Diba? Nakaka-identify siya. Nakakaunawa siya, mga kapatid. And sabi nga dun, He cared for you. Siya'y nagmamalasakit sa'yo. Kasi alam mo, ang tupa, mga kapatid, sila lang naman yung umaalis, mga kapatid, sa pangangalaga ng shepherd. Kasi alam mo, nature, mga kapatid, ng tupa, yun talagang punta-punta kung saan. Lalayo dun sa shepherd kasi naboboring siguro kasi kasama niya yung shepherd. Buong araw, kasama niya yung shepherd, tapos may tungkod. Minsan, hinihila pa yung leg niya pagka, diba, lumalayo. Pero mga kapatid, minsan hindi natin na-appreciate, mga kapatid, yung mga bagay na yan, mga kapatid, ay pag-ibig ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi tayo ang hindi talaga totoong nakakaunawa. Tayo talaga, mga kapatid, ang limitado yung ating pag-iisip. Lumalayo tayo sa ating Panginoon. Una, yung iba, ba't lumalayo? Kasi masama loob nila. Dahil merong mga sirkumstansyang pinahintulot ng ating Panginoon na nagdala ng kasakitan sa kanila at ito'y hindi ma-process ng kanilang pag-iisip, iniisip nila unfair ang Diyos. Pero mga kapatid, meron siyang layunin doon. Diba? Minsan naiinip tayo Naiinip tayo doon sa paliwanag. Naiinip tayo doon sa dulo ng layunin ng Diyos. Pero minsan napapahiya tayo. Kasi mabuti pala yung layunin ng Panginoon dun sa pagpapahintulot niya na nun. Pangalawa, lumalayo yung iba kasi iniisip nila hindi sila karapat-dapat sa ating Panginoon. Marami silang pagkukulang, marami silang kamalian sa buhay na ito. Tanungin ko kayo, sino bang karapat-dapat? Walang sino man ang karapat-dapat sa atin. Pero binigyan daan ng ating Panginoon, mga kapatid, para tayo makalapit sa Kanya. Bagamat, mga kapatid, sabihin natin, alam mo, pastor, dami kong kamalian kung alam mo lang. Siyempre, 24/7, hindi ko naman kasama yung mga kapatiran. Diba? Hindi ko alam kung saan yung mga kahinaan ninyo. Kung saan kayo nagkakamali. Pero ang tanging maipapayo ko lamang sa inyo, mga kapatid, hanggat meron pang pangangaral, hanggat merong pastor na ibinigay ang Panginoon sa inyo, bumalik kayo nito. Mga kapatid, at mga tuto kayo, mga kapatid, sa kanyang salita. Ilagay niyo ang kanyang pamatok, mga kapatid. Di ba sabi niya, yung pamatok ko magaan lang. Di ba kayong mga napapagod, nabibigat ang lubha, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Take my yoke upon you. Di ba, yung aking pamatok ay magaan lamang. Di ba lang yung pamatok, sabi ko, isa malaking kahoy na merong 2 uka. Ginagamit yan sa 2 hayop, mga kapatid, nag-aararo. Mabigat yun Pero ba't ang pangako ng Diyos, magaan lamang, kasi siya yung pumapasan. Akala natin tayo yung pumapasan. Alam mo ba tayo yung pumapasan? Isip natin kasi hindi tayo nananalangin Pero kung nananalangin tayo, gumagaan, di ba? Kasi ang totoong bumibit-bit nito yung una ng nasaktan.
Yung una nang na-afflict, mga kapatid, ang ating Panginoon. Huwag natin isipin, unfair Lord eh. Dami kong panalangin, hindi niya tinugon eh. Alam mo, minsan, kaya may mga panalangin din tayo hindi tinutugon, baka mamaya makasasama sa'yo. Diba? Akala mo maganda sa dulo, pero meron pala mga tao na merong intensyong hindi maganda sa'yo, kaya hindi tinugon ng ating Panginoon. Ano yun? Pag-iingat pa rin ng ating Panginoon. Paano ba ang tugon niya, Pastor? Yes, no, you wait. Diba? Pag sinabi niyang no, hindi ibig sabihin no, hindi ka pinagbigyan dahil ayaw niyang maging masaya ka. Minsan kasi masyado natin na ma-magnify yun eh. Dapat sa buhay ito, YOLO, you only live once. Kapatid, sana yung ating buhay, kung tunay natin mga kapatid na naunawaan yung layunin ng buhay natin mga kapatid sa Panginoon, hindi mo sasayangin yan. Hindi mo yan sasayangin dun sa mga temporary na pleasures. Temporary mga kapatid na kasayahan. Hindi ko sinasabi sa inyo dito mga kapatid na lagi kayong maging malungkot. Karapatan niyo maging masaya. Pero walang higit mga kapatid na kagalakan kung ikaw mismo nakakapanatilis mga kapatid dun po sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah! Huwag nawa mga kapatid ng pagtuturo ng ating Panginoon sa atin yung mahirapan pa tayo mga kapatid. Diba sabi nga, minsan kinukuha ng Lord yung ating atensyon, minsan sa masakit na paraan eh. Diba pag ayaw natin lumingon, pagka yung leg natin matigas mga kapatid. Hallelujah! Kung nakakaranas tayo mga kapatid ng inconvenience sa buhay na ito mga kapatid, panahon yan para pumaling tayo sa ating Panginoon. Di ba sabi ni David, When I think of my ways, nung maalala kong aking mga lakad, ipinaling kong aking mga paa sa iyong patutuo. Ano yung lagi? Inventory. Pagkukonsider ng ating buhay. Di ba? Kung minsan mga kapatid na binigyan na tayo ng Panginoon ng pangalawang buhay, hanapin mo na agad yung layunin ng Panginoon sa buhay mo. Kung merong isang circumstance sa buhay mo na muntik nang maglagay ng buhay mo sa bingit, mga kapatid, at binuhay ka pa ng ating Panginoon, meron siyang dakilang layunin sa iyo. Diba sabi ng scripture, mga kapatid, ano yung pinakatungkulan ng tao, mga kapatid? Yung kumilala sa Diyos, mga kapatid, at ganapin, mga kapatid, yung kanyang salita. Kasi tututusin, yung pagganap din yan, pag-iingat din ng ating Panginoon sa atin. Diba? Kaya, alam mo, yung kaisipan natin, kung alam lang sana ng Panginoon, alam niya. Alam niya, mga kapatid. Una siyang nasaktan. Una siyang pinalo. Maraming larawan sa Biblia, mga kapatid, na ibinigay niya ang sarili niya na mahampas, mga kapatid, para magbigay ng buhay para sa iba. Hallelujah. Nice ko, mga kapatid, na mag-quote, mga kapatid. Napakabilis ng oras, mga kapatid. Amen. Walang kung magpa-part 3 ako dito. Amen. Sa message, mga kapatid, ng Laodicean Church Age, diba? Sabi sa Revelations chapter 3 verse 21, marahil dito na ako magtatapos, dalawang quote. Sabi niya, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame." Ating Panginoon yan. Siya rin mismo nagtagumpay. Siya rin dumating sa affliction. "And I am set down with my Father in His throne." Now, what are we to overcome? That is the normal question to us here. Ano ba yung dapat nating i-overcome? Normal na katanungan yan. But that is not the actual thought of this verse, for it is not so much what we are to overcome, but how we are to overcome. Isip niyo ba yun, mga kapatid? Di ba sabi doon, "To him that overcometh." Di ba hindi issue dyan kung ano yung overcome? Kasi by His word, alam natin kung ano yung mga dapat nating overcome. Ang pinaka-question sa scripture na ito ay kung paano tayo makakapag-overcome. Sabi dito, "Now this is the logical, for does it matter what much we are to overcome as long as we know how we can overcome?" Hindi question yun eh, kung ano yung overcome. As long as alam natin kung ano yung dapat nating i-overcome. Sabi niya, "A quick look of the scripture which involved the Lord Jesus overcoming will bring out the truth of this
proposition. In Matthew 4, herein Jesus tempted of the devil. He overcame the personal temptations of Satan by the Word. He overcame the personal temptations of Satan by the Word and by the Word only. Each of the three major trials that corresponds exactly to the temptation of Garden of Eden. Diba, meron daw three major trials na katumbas nung pong trial na nangyari dun sa Eden. Diba, sabi sa dyan? Sabi ay, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Kasi diba, tatlo ang temptation na binigay ng kaaway, mga kapatid, sa ating Panginoon. Diba, sa una, sabi dun ay, gawin mong tinapay yung mga bato. Pangalawa ay, magpatihulog ka. Kasi diba, merong mga itinagubili na anghel sa'yo. Pangatlo, sabi dun, sumamba ka sa akin at ang lahat ng ito, mga kapatid, ay lahat ng ito ibibigay ko sa iyo. Ano yung tatlong yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. And Jesus overcome by the Word. Minsan frustration yan na iba. Pastor, may kadalamatian ako. Anong yung mong kadalamatian? Pwede ko sabihin, meron ako mga temptation, Pastor. Meron ako mga struggle, Pastor. Gusto ko maka-overcome dito, Pastor. Sabi doon, ang ating Panginoon si Kristo mismo ang pinaka-pattern kung paano mag-overcome. Sabi doon, He overcame by the Word. Eve fell to the personal temptation of Satan, failing to use the Word. Diba si Eve, noong time na siya tinukso, siya yung nabigo, mga kapatid, kasi hindi niya ginamit yung salita ng ating Panginoon. But Jesus overcame by the Word. And now, sabi niya, let me say this is the only way. Diba? Pakinggan niyo maigi. And right now, let me say that this is the only way to be overcomer. It is only, sabi niya, it is the only way that you can know if you are overcoming. Sabi niya, ito lang yung isang paraan para kayo'y makapagpanagumpay at makikita mo na ikaw'y nagpapanagumpay because that word can't fail. Dahil ang salitang yun ay hindi mabibigo. Now notice how Jesus overcame the world system of religion when He repeatedly badgered by the theologians of His day. He constantly applied the Word. Kahit sa kanyang panahon, yung mga magagaling na theologians, mga Pariseo at Sadduceo, mga kapatid, ay na-overcome niya, mga kapatid, sa pamamagitan ng pag-a-apply ng salita. He spake only what the Father gave Him to speak. There was not a time when the world was not utterly confused by the wisdom, for it was the wisdom of God. Diba? Kasi yung sinasabi ng ating Panginoon sa time na siya'y nahayag dito, mga kapatid, wisdom yun ng Panginoon, wisdom yun ng Diyos, mga kapatid. In His own personal life, contending with Himself, He overcame, sabi dito, He overcame by obedience to the Word of God. In Hebrews 5:7, kinote niya, mga kapatid, who in the days of the flesh, when He had offered up prayers and supplication with strong crying, and tears unto Him that was able to save him from death, and was heard in that he feared, though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Diba? And being made perfect, He became the author and eternal salvation unto them that obey Him. What was He obedient to? Saan siya naging masunurin? Sa salita ng Panginoon. Sa salita ng Diyos. Diba? Amen. Salamat sa ating Panginoon. Now then, there will be not one person who will sit in the throne of the Lord Jesus Christ unless he have been living that word. Your prayers, your fasting, your repentances, no matter what you present to God, none of that will gain you the privilege of sitting in the throne. It will be granted only to the word bride. As the throne of the king shared with the king, because she is united to him. So only they who are of that word, even as he is of that word, will share the throne. Amen. Kayong pananagumpay, mga kapatid. May affliction na meron tayo, kayo na nakakaalam niya sa sarili niyo, mga kapatid, kung ano yung affliction na yan. Diba? Ito yung nagpapadala mahati sa akin, Pastor. Kaya parang minsan, alam mo, parang hirap ako. Parang minsan, hindi ko na alam kung tama pa ba. Magsimba ba ako? Yung damdamin ko parang paiba. Alam mo kasi ang emosyon, parang roller coaster yan, mga kapatid. Kaya hindi ka pwedeng bumasi dyan. Diba? Pwedeng mamaya masaya ka, mamaya malungkot ka.
Diba? Pero ang word, hindi po siya nagbabago. Amen. Hindi siya nabibigo. Mga kapatid. Amen. Isa pang quote, mga kapatid. Sabi dito, remember, sabi niya, patuloy lang pala yan, remember, we have shown clearly all through the ages that even as Adam and Eve fell because they left the word. Diba? Alam mo, bago ka magkamali, mga kapatid talaga, as a Christian, iiwan mo muna ang salita bago ka magkamali. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ng Panginoon eh. Kasi ginawa niya akong mahinang ganito eh. Naunawaan niya yung frustration mo. Pero merong salita, mga kapatid, na magsisilbing fortification mo, ibig sabihin, protection at pag-iingat ng ating Panginoon. Pero kung yun ay isinantabi mo, talagang mangyari, magkakamali ka talaga. So the Ephesian age fell by turning slightly from the word. Yung church ng Ephesian, mga kapatid, hindi sila, hindi buo, mga kapatid, na talagang nahulog sila. Kumbaga meron lamang twisting kasi nakapasok, mga kapatid, yung pong antichrist spirit. Amen. Continuing to turn away, and we have the final repudiation of the word by the world church system. This Laodicean age ends in a blackout of the word, thereby causing a departure of the Lord from the midst. Di ba nawalang ating Panginoon dun sa Laodicea? He stand outside, calling to His own who follow Him by the obedience of the word. After a short and powerful demonstration of the Spirit, this little hunted and persecuted group will go to be with Jesus. Sa huling panahon, mga kapatid, yung pong little group, that little bride of the Lord Jesus Christ, that the Church of Jesus Christ, ipapersecute, mga kapatid. Merong pastor? Merong kaunting affliction sa unahan. Pero ang comfort ng ating Panginoon, rapture. Amen. Nadanas tayo ng konti, lahat ng mga churches isasarado. Marahil hindi yun ako marinig makapangaral sa inyo. Pero naniniwala ako dun sa binhing na itanim sa inyong puso, mga kapatid. Meron niyang magagawa dun sa time ng squeezing. Diba? Naalala niyo yung ikatlong hatak? Diba? Na magbubulso dito, mga kapatid, para ma-express, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Panginoon sa bawat mananampalataya sa ating Panginoon. Huling scripture, mga kapatid. Smyrna Church Age. Amen. Now, the Lord Mighty, sabi niya dyan, the Lord God Almighty says, I know. Alam ng Panginoon. There He is walking in the midst of His people. There He is, the chief shepherd of the flock. But does He hold back the persecution? Does He stem the tribulation? Diba? Siya ba yung pinanggagalingan ng tribulation? Inaalis niya ba yung persecution? Sabi niya lang, I know your tribulation. I know your affliction. Ibig sabihin, I am not at all unmindful of your suffering. Ako'y hindi ko winawalang halaga, walang bahala ang iyong pagsusumakit. Sabi niya, what a stumbling block this to many people. Like Israel, they wonder if God really loved them. Sabi niya, yung ganitong tanong, na kung sila ba'y mahal ng ating Panginoon, ito'y kadalasan din na stumbling block sa ating panahon. Di ba minsan nagtatanong tayo pag nakakaranas tayo ng hirap, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Ba't niya ako pinadanas sa ganito? Pero sabi, how can God just and loving if He stands by and watches His people suffer? Di ba may mga nagtatanong ng ganyan, mga atheist. Kung talagang siya yung mapagmahal na Diyos, bakit hinahayaan niya lang, nakatayo lang siya, tinitingnan niya yung kanyang mga tao, nagduro siya. Sabi niya, that is what they ask in Malachi chapter 1 verse 3. Yung sabi sa inyo, yung nagtanong sila, mga kapatid, the burden of the word of the Lord to Israel by Malachi, I have loved you, saith the Lord, yet ye say, wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother, saith the Lord, yet I loved Jacob, and I hated Esau, and laid his mountains and his heritage ways for the dragons of the wilderness. Diba sabi nila, mahal ko kayo. Paano mo kami inibig, Panginoon? Sabi niya, hindi ba't si Esau ay kapatid ni Jacob, at si Jacob ay inibig ko? Ang sabi niya, mga kapatid, I have loved Jacob and I hated Esau. You see, they could not figure out God's love. Isa hindi natin ma-figure out kung ano talaga yung pag-ibig ng Diyos. They thought that love meant no suffering.
Diba? Inisip niyo, kung mahal ako ng Panginoon, dapat walang suffering. Alam mo, pag-iisip yan ng tao, mga kapatid. They thought that love meant a baby with a parental care. Diba? Isip nila yung pag-ibig dapat parang bata na halos hindi madakuan ng lamok. Pero sabi doon, but God said that His love is elective love. That the proof of His love is election. Yung pong patunay ng kanyang pag-ibig ay yung kanyang pagpili sa iyo. That no matter what happened, His love was proven truly by the fact that you were chosen unto salvation before God has chosen you to salvation through sanctification of spirit and belief of the truth. Di ba? Na yung pag-ibig ng Panginoon sa iyo ay yung pagpili na kahit anong mangyari ng kanyang pag-ibig ang siya nagpapatunay, mga kapatid, na sa katunayan, yung pagpili niya sa iyo, mga kapatid, dun po sa kaligtasan. Di ba merong scripture sa Acts? Nasabi dun sila nangagalak, they that are ordained to eternal life. Tinalaga sila ng ating Panginoon doon. Di ba? Yung pag-ibig niya, paano pa? Sabi niya, He may commit you to death as He did Paul. Di ba? Yung dinanas ni Paul, hindi rin biro. Sa pagtayo niya sa Ebanghelyo. Sabi niya, pwede niyang ipadanas sa iyo yung kung paano yung pagkamatay ni Paul. Paano pinatay si Paul? Pinugutan ng ulo. Pero ang testimony niya, oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? Dahil alam niya, merong buhay na mag-uli, mga kapatid. Sa huling araw. Mawala man, mga kapatid, ang buhay na ito. Lumabas man tayo dyan, mga kapatid, at kunin ang ating buhay, alam natin merong pong resurrection. Amen. Diba? Sabi dun, mga kapatid, yung kamatayan, wala na itong tipo. Wala na itong takot na ibibigay dun sa mga mananampalataya. Kasi dati, mga kapatid, takot silang mamatay kasi isip nila, sa impyerno sila. Pero doon, mga kapatid, sa itinalaga sa buhay na walang hanggan, ang kamatayan ay magsisilbing alipin lamang para dalhin sila sa kaluwalhatian sa ating Panginoon. Yung pinto ng kamatayan, mga kapatid, ay maghahatid lang, mga kapatid, palapit sa ating Panginoon. Because we are homesick, mga kapatid. Sabi, He may commit you to suffering as He did to Job. Pwede kanyang padanasin, mga kapatid, ng kagaya kay Job. That His prerogative. He is sovereign. Siya ang may karapatan sa mga bagay nito. Siya'y makapangyarihan, but it is all with a purpose. May layunin, mga kapatid. If He did not have purpose, kung wala siyang layunin, then He would be the author of frustration and not of peace. Kung wala siyang layunin, magiging siya yung may akda, mga kapatid, ng pong kagulumihanan, mga kapatid, at walang katahimikan. His purpose is after that we have suffered a while, we would be made perfect, established, strengthened, and settled. Yung pala yung layunin. Bakit tayo pinadadaan sa affliction? Nang sabi that after a while, mga kapatid, i-allow niya tayo to be made perfect, mature, established, strengthened, and settled. As Job said, He put strength in us. Diba? Siya ang naglalagay ng kalakasan sa atin. You see, He Himself suffered. Maski ang ating Panginoon ay nagdusa. He learned obedience by the things He suffered. He was actually made perfect by the things that He suffered. Ito ang nagpapamature sa bawat mananampalataya. Ano yun? Suffering, affliction, sorrow, mga kapatid. Nasabi, though He were a son, yet He learned obedience by the things He suffered. And being made perfect, kinote niya yung scripture, in plain language, the very character of Jesus was perfected by suffering. Diba? The bride of the Lord Jesus Christ was perfected by suffering also. And according to Paul, he has left his church with a measure of suffering that they too, by their faith in God, while suffering for Him, would come to a place of perfection. Na kahit si Pablo ay nag-iwan din ng salita sa kanila na merong sukat din ng pagdurusa na darating sa kanila, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa ating Panginoon ay dadanas sila nito. Ngunit ito ay magbubunsod, mga kapatid, sa kanilang lugar, mga kapatid, ng kasakdalan. Diba? Minsan sinasabi natin, Lord, gawin mo akong perfect.
O ito na yung furnace ng affliction. Para tupukin na yung mga maitim na batik sa buhay mo. Para tanggalin na yung mga nakadikit dyan na hindi mo matanggal. Para mas magningning ka mga kapatid sa mundong ito. Hallelujah! Why did He want this? Bakit kailangan ng Panginoon gawin ito? Sabi niya, nag-quote siya, James chapter 1 verse 2 to 4, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. And let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire, and wanting nothing. Diba sabi doon ay manggalak ang inyong puso na sa tuwing kayo'y dinadala sa sari-saring pagsubok, yung temptation dyan eh. Diba? Nawari na nalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya, hindi pala tayong sinusubok. Yung pananampalataya na nandiyan sa iyo. That the trying of your faith worketh patience. Pagtitiis. Kasi ang tao mainipin. Ang tao gusto instant. Sa panahon ito, lahat instant. Pero sabi doon, bayaan nyo na ang pagtitiis ay gumawa ng sakdal na gawa sa inyo upang kayo'y maging sakdal, perfect, maging buo, walang kulang, at maging kumpleto mga kapatid sa ating Panginoon. So those suffering, those pattern mga kapatid ng affliction na gaya sa ating Panginoon, di ba sabi natin, hindi, gusto kong sumunod sa Panginoon eh. Gusto mo sumunod? Sabi doon, deny yourself. Take up your cross and follow me. So talaga may affliction, mga kapatid. Pero alam mga kapatid, hindi lamang doon napuputol. Kasi after, mga kapatid, ng suffering, laging merong consolation ng ating Panginoon. Siya na nakaranas ng unang affliction, magagawa nating maisalig ang ating pananampalataya sa Kanya. Na siya'y nakadarama ng ating nararamdaman. Na kung mananalangin tayo, mga kapatid, siya na unang nasaktan, mga kapatid. Sabi nga, kahit nga sa pag-persecute una na akong inusip kaysa sa inyo. Kaya sabi niya, mga kapatid, nung time na aalis siya, di ba sabi niya, ay, aalis ako. Kasi alam niyo, mga kapatid, talagang malulungkot yung mga disciples sa pag-alis ng ating Panginoon. Ayaw nga ni Peter, na mamatay ang ating Panginoon. Diba? Sabi niya, huwag na akong mamatay. Sabi ng Panginoon, get thee Satan. Get thee behind. Kasi kailangan mamatay ng ating Panginoon. Bakit? Kailangan niyang bumalik sa Espiritu. At yung Espiritu, mga kapatid, kailangan manahan dun sa believer, mga kapatid. Nang sa ganun, ano man ang kadalamatian natin, merong comforter dun sa loob. Diba? Hindi na tayo umiiyak dahil mahirap. Hindi na tayo umiiyak, nasasaktan dahil hanggang doon na lamang yung circumstansya. Umiiyak tayo mga kapatid kasi merong kagalakang di malirip, di masayod, di kawasang galak na nagbibigay sa atin ng kaaliwan mga kapatid. Hindi nakikita ng sanlibutan, pero nadarama natin sa ating mga puso na naririto ang ating Panginoon na nakadadama sa atin mga kapatid, sa ating mga kapighatian. At nandoon ang kanyang kaaliwan sa atin. Diba? Alam mo, last Sunday mga kapatid, talagang naramdaman ko ang presensya ng Panginoon. Diba? Hindi ko alam kung maaari, hindi ko pa pinapa-publish mga kapatid. Diba? Nawa mga kapatid, maging prayer din natin, i-reveal ng Panginoon kung anong ibig sabihin ng tongues na yun. Pero kung papahanggan mo yung unang mga pananalita, di ba? Yung ating kapatid nag-spoken tongues, sakto-sakto, pagpakita niyo mga kapatid yung video, kung anong hinto ko ay yun ang pasok mga kapatid ng message. At nung sa unang bahagi, adoration. Pero sa gitna mga kapatid nito, mayroong mensahe. So, sinubukan ko, sabi ko baka mayroong pwedeng mag-interpret. Sabi ng mga nakarinig, yung tongues ay native na Mandarin. Kaya hindi siya pwedeng matranslate, mga kapatid, na sobrang dali. Diba? Kasi ang Panginoon, mga kapatid, talagang kung yan ay pinadaan niya sa isang gift, it must be a genuine gift also na mag-interpret mo. Kaya dalayan ko sa Panginoon, kung meron mang dormant na gift sa iglesyang ito, sa interpretation of tongues, nawa buksan ng Panginoon. Nang sa ganun ay makapangusap siya sa atin, mga kapatid, ng malinaw.
Yan ay bindikasyon mga kapatid na ang ginagawa natin dito ay hindi palaro-laro. Ang ministeryong ito ay hindi po laro-laro. Ang paglilingkod natin ay hindi laro-laro at ang Panginoon ay naririto sa atin na patuloy tayo mga kapatid na binibigyan ng kaaliwan. The afflicted God, diba? Merong mga afflicted believer pero merong afflicted God. Mga kapatid, na ating representative, nating malalapitan at siya'y makakadama mga kapatid sa ating mga kadalamatian. Nawa, patuloy yung idalangin mga kapatid, ang ministeryong ito, tulungan tayo ng ating Panginoon at patuloy na ang ating buhay ay patuloy na dalisayin ng ating Panginoon. Diba? Kung meron kayong mga kadalamatian, affliction sa buhay na ito mga kapatid, amen, nandiyan ang ating Panginoon. Nakadadama, nakaka-identify sa atin mga kapatid. At naniniwala ako mga kapatid, na lahat ng kapahintulatan niya ito ay laging may layunin sa ating buhay. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Dito na ako magtatapos mga kapatid. Tayo po'y tatayo. Tayo'y aawit lang ng isang awit sa ating Panginoon bago tayo manalangin. Paumanhin po sa pagtatagal. Amen. Thank you, Jesus. Awit tayo ng isang awit sa ating Panginoon. Amen. Awitin natin yung awit na nagsasabing higher ground. Amen. Nais ba nating ilagay tayo ng Panginoon sa mas mataas na dako? Amen. Sa kanyang presensya. I'm pressing on. Sa ating mga songbook, page 30 mga kapatid. Thank you, Lord. I'm pressing on. I'm pressing on the upward way. New heights I gain every day, still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on a higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand. Amen. By faith on ahead, let's save the land. Higher place than I have found. Lord, let my feet on a higher. My heart has known desire to stay where doubts arise and a fear dismay. Though some may dwell where there's a doubt, Lord, my amen is higher. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand. Help us, Lord, by faith on ahead. Let's save the land. Higher place than I have found. Lord, let my feet on a higher. I want to escape. I want to escape the utmost high and catch a glimpse of glory bright. But still I pray till heaven I found. Lord, lift me on. Help us, Lord, to higher ground. Lord, lift me up. Lord, lift me up and let me stand by faith on a
by faith on ahead. Let's save the land, a higher plane that I have found. Lord, let my feet on higher ground. This is our prayer, Lord. Lord, lift me up and let me stand by faith on ahead. Let's save a land, a higher plane that I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, plant my feet on higher ground. Amen. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon. Most gracious Heavenly Father, Lord God. Lord, maraming salamat po muli sa umagang ito, Panginoon, nakaloob mo sa amin. Sa iyong mga salita, Lord. Mula, Lord, sa iyong mga banal na kasulatan, Panginoon. Tunay, Lord, ang awit na yun ang nagsabi, ang iyong salita ang siyang nagbunsod sa akin upang umasa. At ang kaparehong salitang ito, O Diyos, ang siyang kaaliwan sa aking mga kadalamhatian. At ang iyong salita ang siyang patuloy, Lord, na bumubuhay, Panginoon, sa amin. Kami na pawang, Lord, patay sa sanlibutan ito, O Diyos, ay binuhay, Lord, ng iyong mga dalisay na salita. Kami, Lord, na walang halaga. Kami, Lord, na galing lamang sa alabok, Panginoon, ay kinuha mo, pinorma mo, hiningahan mo, Lord, ng iyong sariling buhay. Binigyan mo ng iyong salita, ang binhing salita, Lord, at inalaga mo, Panginoon, sa kaligtasan. Lord, salamat sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy mong pinadadaan, Lord, sa aming buhay. Sa lahat ng anyo, tunay, Lord, na napakabuti mo. Walang anumang maipipintas sa iyo, Lord. Ang lahat ay mabuti, ang lahat ay dakila, ang lahat ay maluwalhati. Kaya, O Diyos, inibigay namin, Lord, ang karampatang pagsamba sa iyo sa umagang ito. Sa anyo ng pag-awit, sa anyo, Lord, ng pagtataas ng aming mga puso sa iyo. Sa pagbibigay namin, Lord, ng papuri, Lord, sa pangalan mo. At tanggapin mo ito, Diyos, pagkat narapat ka sa lahat po ng ito. Salamat sa katotohanan ng binuksan mo sa amin, Lord, that you have been once, Lord, afflicted before us, Lord. Nang sa ganun, Lord, magawa mo nang mailagay, Lord, ang iyong sarili sa aming harapan. Na wala, Lord, na anumang kadalamatian, Lord, nang hindi mo mauunawaan, na hindi mo maaabot. Na walang kalagayan, Panginoon, ng isang tao. Na maging ang madilim na buhay ng isang tao, Lord, ay hindi mo kayang abutin. Kundi, Lord, lahat, O Diyos, ay dinaanan mo, Panginoon, upang ikaw ay maging mabuting saserdote sa amin. Hindi lamang isang hain, Panginoon, na binayubay, Lord, sa krus ng Kalbaryo, kundi isang saserdote, Lord, na nagmiministeryo, Panginoon, para po sa amin. Lord, salamat po sa mga katotohanan ito, O Diyos. Na tunay, Lord, na walang maibibilang, Panginoon, na karanasan namin na hindi mo, Lord, mauunawaan. Wala kaming kahinaan o pagkakamali na hindi mo mauunawaan, Panginoon. Na kung kami lalapit at ikukumpisal ang mga bagay nito, Panginoon, sa iyo. Bukas, Lord, ang mga bisig mo upang tanggapin kami. Sabi ng Scripture, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness.
What a great promise, Lord. Kaaliwan ito, Panginoon, sa aming kahinaan. Kaaliwan ito, Panginoon, sa aming pong, Lord, kahinaan sa aming laman, sa aming pag-iisip, sa aming puso. Patuloy mo, Lord, na buksan ang mga salita, Lord, sa iyong mga anak. Iasik mo, Lord, sa puso ng iyong mga anak. Kung merong mga puso, Lord, na nagnanasa na makilala ka, bayaan mong, Lord, makalapit sila, Panginoon, ng malaya sa iyo. Ibaba, Lord, ang anumang kabigatan. Ibaba ang anumang humahadlang, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, makabalik sila, Panginoon, sa iyo. Lord, huwag mong pabayaan ng sino man. Huwag mong lampasan ng sino man, Lord. Sapat na sulok, Lord, ng tahanang ito. Maging ang mga kapatiran, Lord, na wala rito. Abutin mo po, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Di ba't sabi mo, Lord, hindi maikli ang kamay mo upang abutin ang bawat isa. Kung paanong hindi maikli, Lord, ang pangunawa mo, ang pag-ibig mo at pandama mo, Panginoon, sa amin. Kaya, Lord, sa aming pananalangin, gayon din, binababa namin ang aming sarili. Hayag sa iyo ang lahat, Lord. Na sa kanya-kanya, Lord, na paraan, Panginoon, ng kanilang pagbubukas ng kanilang puso. Anumang bara, anumang, Lord, na hadlang, anumang bagay, O Diyos, na hindi katulad sa iyong mga salita. Lord, dalangin ko po, Panginoon, alisin mo ang tibo na ito, Panginoon. At palitan mo, Lord, ng kalayaan at kagalakan sa kanilang puso. At sila, O Diyos, ay magpatuloy, Panginoon, na kumapit, manatili sa kaaliwan ng iyong mga salita, Lord. Kung meron man, Lord, dumadanas, Lord, ng kalumbayan, uhaw, pagkatuyot sa kanilang kaluluwa, Lord, huwag mo rin silang pabayaan. Painumin mo sila, Lord, sa isang spirito, na siyang spiritong tinanggap po namin. Maging kaaliwan ng spiritong ito, Panginoon, at manuot, Lord, sa kanilang kaluluwa. Kung mayroong mga pangangailangan sa natural at pananalapi, ikaw ang nakakaalam po nito, Panginoon. At minsan pa'y buksan mo ang durungawan ng langit sa kanila. Kung mayroong naguguluhan, Panginoon, sa kanilang puso't isip, at nais kang makilala, Panginoon, hawiin mo, Lord, ang ulap na yun, Panginoon, sa kanilang puso't isip, at tanggapin kanilang buo, Panginoon, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, patuloy namin nilapit sa iyo, Lord, ang aming kapatid na Neremy. Ikaw ang Jehovah Rapha. Ikaw ang Jehovah Jireh. At ang dalawang katangian na ito, Panginoon, ay hindi po nabibigo, Panginoon, pagkat napatunayan na namin ito ng minsan, Lord, sa ministeryo ito. And we pray, O God, na ikaw, Panginoon, ang patuloy, Lord, na magbigay ng kaaliwan sa aming kapatid. Pawiin mong anumang kasakitan, pawiin mong anumang karamdaman. Gumawa ka, Lord, ng isang dakilang bagay, Panginoon, sa amin minsan pa, Panginoon, na hindi kayang gawin ng doktor, hindi kayang gawin ng tao, kundi sarili mo, Panginoon, na signature, Lord, na tanging ikaw lamang ang makagagawa. Kung meron pang may mga karamdaman dito, Lord, sa mga oras na ito, dinadalangin ko, Panginoon, na pawiin mo po ang lahat po ng ito, at itapon mo, O Diyos, sa dagat po ng pagkalimot. Anumang pagkukulang, anumang pagkakamali, ay itapon mo rin, Panginoon, sa dagat po ng pagkalimot. Bigyan mo ng kalayaan ng iyong mga anak, Panginoon, na makapanumbahan sa iyo, makabalik sa dakong ito, Panginoon, at lubos ka, Panginoon, na kilalanin. Huwag sila, Lord, na magsawa, Panginoon, na bumalik, pumarito, Panginoon, upang makilala ka, Panginoon. Ikaw, ang iyong salita, at sa experience, Lord, na pinagkakaloob mo, Panginoon, sa bawat mananampalataya. We pray, you bless us, Lord, you bless this church, pagpalain mo ang bawat isa. Ingatan mo sila. Ilayo mo sila, Lord, sa anumang tukso. Oh, bless us indeed. Enlarge our borders. May your hand be upon us and deliver us from evil, O God. Ito po ang aming samot dalangin, O Diyos. At linggin mo po ito, Ama. Marami pong salamat, Lord, sa namin binabalik ang lahat po ng papurit pa sa salamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Glory to God. By His word, oh, I prevail. By His word.